So dito ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala, mag-umpisa tayo sa al-wahdatu thaniya sa kanyang pamagat na or unwan na al-usra. So dito tayo sa al-hiwarul awwal. Sa umpisa ng al-wahdatu thaniya ng chapter 2 ay nag-umpisa kaagad sa al-hiwar. Automatic first conversation kaagad sa lesson 2 dito sa chapter 2 ay patungkol sa al-usra. So ang atin pong instructions ay unzur, wastami' wa a'id. Unzur, ibig sabihin ay tingnan mo ng mabuti ang mga nakasulat dito. Pagmasdan mo ng mabuti ang mga nakasulat dito sa aklat. Pangalawa, wastami', pakinggan mo ng mabuti at makinig ng mabuti. Ibig sabihin ng istami', magkaiba yung isma' at saka istami'. Yung isma' mula sa sami'a na fi'lul madi, past tense or pang nakaraan na sami'a. Ibig sabihin ng sami'a, nadinig. At yasma'u ang kanyang present tense. Yasma'u, kasalukuyang nadinig. Kapag sinabi nating command tense, isma', okay? Ibig sabihin ng isma', pakinggan mo. Pag sinabi nating istama'a, yastami'u, istami', iba po yun. Istama'a, ibig sabihin ay kanyang pinakinggan na may kasamang konsentrasyon. Okay? So kapag sinabi natin sa command tense, fi'lul amr, kapag sinabi natin istami' ay makinig kang mabuti. Makinig ng may kasamang pag-focus or concentration. Naam, yun po ang ibig sabihin ng, yun po ang farq, yun ang kaibahan ng isma' at saka istami'. Isma', importante ay napakinggan mo, nadinig mo. Okay? Pero kapag istami', kailangan pakinggan mo na may kasamang concentration. Naam. Pangatlong instruction, wa'id, at ulitin lamang mamaya after natin bigkasin ng bawat conversation dito. So pwede nyo ulitin dyan, inshallah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa sa inyo, pwede nyo ulitin after nyong napagmasdan ng mabuti, napakinggan ng mabuti, pwede nyong ulitin inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Sister Hijara. Naam. So dito po ngayon sa conversation, mayroon po tayong una, si Ali at si Ammar. Si Ali yun at si Ammarun. Sila po ay miyembro ng miyembro ng pamilya. Naam. So nag-uusap po dito si Ali, conversation ni Ali at si Ammar. So conversation, meron po silang hiwar, pagpapalitan ng bawat salita patungkol sa topiko na al-usra. Patungkol sa topiko na al-usra or al-ahal or ang pamilya. Naam. Inshallah, wa alaikumussalam, brother Hafiz. Naam. Alhamdulillah po at naka-chat na po kayo dito sa live natin. Naam. Okay, so ulitin ko po kung kaya nyo po mag-invite sa iba, mas mainam. Yung mga kasamahan nyo din po na nag-register dito sa Al-Arabiyatu Bayna Yadayk. Okay, para malaman nila na may pasok tayo at para makasali sila inshallah. Naam. Ahlan. Kadalik ya Sheikh Muhammad Umair, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. So dito po tayo sa conversation. Ang conversation po natin dito, mayroon pong dalawa, first at second person. First person po ay si Ali, second person ay si Ammar. Naam, Ammarun. So nag-uusap po silang dalawa patungkol sa al-usra. Si Ali ay ini-introduce po niya, pinapakilala niya ang bawat miyembro sa kanyang pamilya. Naam. So umpisahan po natin inshallah. So dito ang conversation po na ito, ang hiwar na ito is paano po natin ipakilala. Paano natin ipakilala ang bawat isa sa miyembro ng ating pamilya. Halimbawa, meron tayong kausap, merong second person, tapos gusto nating introduce ang ating
ang bawat miyembro ng ating pamilya gusto nating introduce sa kanya, ang ating tatay, nanay natin, kapatid natin babae, kapatid natin na lalaki. Paano tayo mag-i-introduce na? So dito, sabi ni Ali, Assalamu alaikum. Okay? So ulitin natin kapag tayo ay nakikipag-usap, kung tayong unang nagsasalita, okay, kung tayong unang nagsasalita, mas mainam na tayo yung unang bumati din. Batiin natin ang ating second person, ang bati na ginagamit sa Islam. Okay? At pinakamas mainam na kumpletuhin natin. Sapagkat dito sa aklat ay hindi siya kumpleto, Assalamu alaikum lamang, pinakamainam na kumpletuhin natin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Or Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, sumagot po ang second person. Sumagot dito si Ammar. Okay, ang unang nagbati ay si Ali. At sumagot si Ammar, wa alaikumussalam. So, mas mainam kumpletuhin natin din ang kasagutan. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay? Okay, welcome po, Sister Radipa. Naam. Sabi ni Ali, itong nakikita natin dito sa kaliwang banda, may nakikita tayong mga larawan dito. Naam. May nakikita tayong mga larawan. Before po natin ito bigyasin ng hiwar, bigyan po muna natin ng kahulugan ang bawat larawan dito. Naam. So sa pinakauna dito sa pinakaitaas, meron tayong dalawang larawan. Una sa left side, pangalawa sa right side. Ang sa left side is, kung babasahin po natin yan, is jaddatun. Kung gusto nating lagyan ng patinig, haraka sa dulo. Okay? Sasabihin po nating jaddatun. So lakihan po natin kaunti ang screen. So ganyan. Okay? Na may malinaw po sa inyo. Okay. So dito po sa left side, jaddatun, ibig sabihin ng jaddatun ay lola. Ibig sabihin ng jaddatun ay lola. Kapag lalaki, lolo or grandmother is jaddatun. Pag grandfather, tatay ng ating magulang, sasabihin nating jaddun. Wala na siyang tao ta'nith al-marbuta. Jaddun. Kung babae is jaddatun. Kung grandmother. Jaddatun. Ganyan po kung lola. Kung lolo, alisin lang po natin ang tao ta'nith al-marbuta. At yung dal na may tashdid, lagyan natin ng dhammatan. Jaddun, yan po ang grandfather or lolo. Sa ibaba, meron po tayong lalaki dito na ang kanyang pangalan ay si Adnan. Okay, insyaAllah. Pangalan ng lalaki na si Adnan. Si Adnan. Adnan. At sa right side naman, si Saida. Ang pangalan ng babae sa right side, si Saida. At mamaya malalaman natin kung sino yan silang dalawa. Okay? At dito meron tatlo. Meron tatlo dito sa ibaba. Okay? May arrow po dito. Arrow. At nakalagay is akhun. Ibig sabihin ng akhun ay kapatid na lalaki. At may arrow din po dito sa kaliwang banda. Nakalagay po dito is ukhtun. Ukhtun is kapatid na babae. At sa gitna, may nakalagay na Ali. Ali yun. Ibig sabihin, yan po si Ali. Yan po yung nagsasalita dito sa conversation. Siya po yung first person. So, ang kapatid niya, si Abala. At si Isa, ang lalaki. Kapatid niyang babae, si Abala. Lalaking kapatid, si Isa. So, dito po tayo ngayon sa conversation. So, paano po natin ipapakilala? So nagsalam po si Ali, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sumagot po yung second person, si Ammar, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. At si Ali po ang unang nagpakilala. Sabi niya, Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Sabi niya,
Itong nakalagay daw po dito sa left side, ito yung larawan ng aking pamilya. Hadihi suratu usrati. Hadihi suratu usrati. Kay sura is larawan. So kung durugtungan natin larawan ng aking pamilya, ilalagay natin yung al-usra. Pero alisin natin yung alif wal lam. Kung sasabihin natin suratul usra, sasabihin natin halimbawa, kung sasabihin natin hadhihi suratul, kung ito yung gagamitin natin yung sa taas na title natin, al-usra, yung kanyang main word, may alif wal lam. Naam. Kung sasabihin natin hadhihi suratul usrati, ibig sabihin ay ito ay larawan ng pamilya. Ito ay larawan ng pamilya. Pero hindi po natukoy kung kaninong pamilya yan ang nakalagay dyan sa larawan. Hindi po natukoy. Kung gusto natin tukuyin na ating pamilya natin, alisin po natin ang alif wal lam na nakalagay dito. Okay? Alisin po natin ang alif wal lam na nakalagay dito. So, ang maiwan ay usra. Naam. Maiwan ay usra. At yung ta sa dulo, ta o ta'nith al-marbuta, dagdagan po natin siya ng ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim, yan po yung ya na tumutukoy po sa first person, na ibig sabihin ay ana, ako. Naam. So, yung ta ay magiging maftuh na po siya, mau-open na po siya. Mula sa marbut, ta'ul marbuta, magiging ta'ul maftuhan na siya. Durugtungan natin ng ya. At yung ya ay sukun. Yung ya ay sukun. Before po ng ya, yung sa ta, gagawin po natin kasra. So ngayon, sasabihin natin hadhihi. Okay? So ngayon ay hadhihi suratu. Naam. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. So ngayon, ang kanyang kahulugan ay ito ay larawan ng aking pamilya. Ito ay larawan ng aking pamilya. Naam. So ngayon ay tukoy na po kung kanino ito larawan. Naam. So sabi ni Ali, hadhihi suratu usrati, ito ay larawan ng aking pamilya. Sumagot si Ammar, sabi niya, Masya Allah. Okay? Sabi niya, Masya Allah. Gagamitin po natin ang Masya Allah kung tayo ay namangha. Naam. Tayo ay namangha sa isang bagay, ganyan. O isang pangyayari. So sabi niya, Masya Allah. Kapag tayo ay na-amaze. Naam. So sabi niya, Masya Allah. At nagtanong po si Ammar, sabi niya, Man hada? Sabi niya, Man hada? Ang tinuturo po niya dito sa pagsabi po niya ng Man hada is ito. Ito po ang kanyang tinuturo. Naam. Yan po ang kanyang tinuturo. Nang nagsabi siya ng man hada, ibig sabihin ng man hada, sino yan? Kung lalaki kung ang tatanungin natin ay lalaki, kung ang tinuturo natin ay isang lalaki, ang gagamitin natin ay hada. Sapagkat ang hada ay ismu isyaratin liqaribil mudhakkar salim aqilan aw ghayra aqil. Ibig sabihin ng hada, ismu isyaratin, yan po ang ginagamit nating isim para sa pangtukoy or panturo ng malapit sa atin na bagay man or tao. Naam. Ibig sabihin ng aqil, mayroon man siyang, ibig sabihin is living things man siya or non-living things. Importante ay malapit lamang sa atin. Ibig sabihin, ito or yan. Naam. So, nagtanong si Ammar, sabi niya, sino yan? Sino yan? Ito ang kanyang tinuturo, itong may araw. At sumagot si Ali. Naam, sumagot si Ali. Sabi ni Ali, Hada, sabi niya, Hada walidi Adnan wa huwa muhandisun. Naam. So, dito po tayo muna sa walidi. Kapag sinabi nating walidun, naam. Kapag sinabi nating walidun, ang kahulugan po niya ay ama, walidun, or abun. Pareho lang po sila. Kapag sinabi nating abun or walidun, ang kahulugan po niya ay ama.
Ngayon, paano po natin sasabihin na ama ko or aking ama? Ang gagawin po natin, kagaya po ng ginawa natin kanina sa usrati, maglalagay po tayo ng ya al-mutakallim. Maglalagay po tayo ng ya sa dulo, ya al-mutakallim, na ang kanyang kahulugan ay ako, kahulugan ay ana. At yung ya, gagawin po natin siyang sukun, at before po ng ya, ibig sabihin yung dal, before po ng ya, always po siya kasra. Always po siya kasra. So alisin po natin ang dhammatan. Naam. Alisin po natin ang dhammatan. Okay? So alisin na po natin dito yung dhammatan. So kapag sinabi nating walidi, ibig sabihin ay aking ama. Walidi, aking ama. Naam. So dito, sabi ni Ali, hadha walidi, yan ay aking ama. Yan ay tatay ko. Na si Adnan. Si Adnan ang kanyang pangalan. Wahuwa, at siya, kapag sinabi natin siya na isang lalaki, third person, huwa ang gagamitin natin. Wahuwa muhandisun, at siya ay engineer or siya ay inhinyero. Naam. So may katanungan po dito si Sheikh Hanif. Salam, paano natanggal ang al at ta'rif at anong dahilan? Naam. So ganito po yan. Kapag ang isang salita ay meron po siyang alut ta'rif, kasi ang tawag dito sa alif walam po na nakalagay dito sa umpisa, kagaya po kanina sa al-usra, ang tawag po sa kanya ay alut ta'rif. Ibig sabihin ng alut ta'rif, siya po yung alif walam na pinapasok po natin sa isang salita para maging definite ang isang salita. Ibig sabihin ng definite, known, kilala natin, may specific, particular na tinutukoy natin na bagay or tao man or buok o ano pa man na pangalan na may specific or particular na tawag sa kanya. Naam. So kapag nakalagay ang alif walam sa isang salita, ibig sabihin siya ay definite. Naam. Siya ay definite noun or siya ay known. Naam. Ngayon, kung lalagyan po natin ang isang salita na may alif walam, kung lalagyan po natin siya ng tinatawag na dhamir. Dhamir, ibig sabihin ng dhamir ay personal pronoun na tumutukoy sa atin. Pwedeng tumutukoy sa atin na first person, tumutukoy sa iyon na second person, or tumutukoy sa third person. So kung halimbawa sa first person, kagaya po ng iya, ito po ay halimbawa ng dhamir na tumutukoy po siya sa first person na ang kahulugan ay ana, ako. Naam. Na ang kahulugan ay ana or ako. Kapag idurugtong na po natin ang dhamir or personal pronoun doon sa isim, sa salita na mayroon po siyang alif walam, kailangan po na alisin natin ang alif walam. Kailangan na alisin natin ang alif walam sapagkat yung ya o sapagkat yung dhamir, kahit anong dhamir, first person, second person, or third person, sila po ay ginagawa po nilang definite yung isang salita. Ginagawa nilang definite noun. Ngayon, sa wikang Arabic, hindi po pwedeng magsama yung dalawang definite. Ibig sabihin, dalawang palatandaan ng ma'rifa, hindi po pwedeng magsama. So, ang rule sa wikang Arabic, al-ma'rifatu la tu'arraf. Kapag siya ay definite na, hindi na siya pwedeng gawing definite. Maliban na lang, alisin natin yung isang palatandaan na pumasok sa kanya, kaya siya naging definite. So, kanina, halimbawa, al-usratu, so definite siya doon. So, kung gusto nating gawing pamilya ko, kailangan ang unang kondisyon, alisin muna natin yung al para maging indefinite muna siya. Gawin natin muna siyang indefinite bago natin ipasok yung dhamir para maging definite naman siya uli. So, hindi pwede na hindi natin alisin yung al at durugtungan natin ng ya. So, sasabihin natin, hadhihi suratul usrati. Hindi pwede sapagkat magiging dalawa na ang palatandaan dito ng definite. So, magiging double na. Kailangan alisin yung isa. Naam. So kung pipili na lang tayo, may iwan ba yung alif walam o alisin natin ang alif walam, papalitan natin ang gusto nating dhamir, personal pronoun. Pang first person ba, second person, or third person. So dito sa
dito sa ano natin, sa aklat, dito ngayon sa pinag-aaral natin dito sa pahina, kasalukuyang pahina, so tumutukoy po siya sa first person. Kung hayaan po natin na yung alif walam lang ang ilalagay natin doon, yung alif walam, hindi po tayo maglalagay ng ya, so hindi po matutukoy kung kanino pamilya yan. Alam lang natin na ito ay picture ng o larawan ng pamilya pero hindi tukoy. So kung gusto natin tukoyin, alisin muna natin yung alif walam na naging dahilan kaya naging definite bago natin dugtungan ng definite para na sa atin. Dugtungan ng damir, personal pronoun para na sa atin. So ulitin ko, hindi pwede magsama ang dalawang palatandaan ng ma'rifa sa isang salita. Okay? Ganon din po ang tanwin. Kapag isang salita ay may tanwin, kapag papasukan na siya ng alif walam, kailangan alisin yung tanwin. Naam. Malalagay lang yung tanwin kung walang alif walam. Kapag may alif walam, hindi pwedeng lagyan ng tanwin. Hindi rin pwedeng magsama yung alif walam at tanwin sa isang salita. Naam. So yun po ang kasagutan, brother Hafiz. Naam. Brother Hanif. Naam. Okay? Masya Allah. So, sabi ni Brother Hafiz dito, pwede ko din po ba sabihin, Ustad, na hadha abi? Naam, mumtaz. Naam. Tama po. Pwede po. Kung gusto nyong sabihin na yan ay tatay ko. Naam. Yan ay tatay ko. Hadha abi. Hadha abi. Naam. Pwede po nating sabihin. Okay? Hadha abi. Basta kung gusto po nating gusto nating tukuyin ng isang salita para sa atin na first person, lagyan lang po natin ng ya sa dulo. At ang ya na yun ay sukun. Tapos before po ng ya ay lagyan po natin ng kasra. Okay? May katanungan pa po kayo? Okay, so alhamdulillah. At ngayon, diretso po tayo sa conversation. Naam, patuloy po natin. Okay? Walang anuman, Sheikh Hanif. Okay, alhamdulillah po. At naintindihan nyo na. Naam. So sabi naman ni Ammar, nagtanong na naman ngayon si Ammar. Sabi niya, waman hadhihi. Ulitin ko po, Shabab. Kapag nagtatanong po tayo, kung ano po ang kung ang ating pangungusap ay patanong, kailangan yung tono natin ay patanong din po. Kailangan ang tono natin ay patanong din. So kanina nagsabi dito, sino yan? So mali kapag sasabihin natin man hadha. Man hadha. Yung parang wala siyang tono na patanong. So kailangan patanong din po yung tono natin. So sino yan? Man hadha. Sino yan? Kapag tinutukoy natin ng isang lalaki. So nagtanong naman dito si Ammar, sabi niya, waman hadhihi? Waman hadhihi? At ang hadhihi naman niya, Shabab, ang hadhihi ay ismu isyaratin liqaribil muannathi aaqilan o ghayra aaqilin. Naam. Ismu isyaratin liqaribil muannath aaqilan o ghayra aaqil. Ang hadhihi naman sa wikang English ay this is. Ito o yan. Ginagamit natin sa pagtukoy sa malapit sa atin, living things or non-living things, na tumutukoy sa pangbabae. Tumutukoy sa babae or tumutukoy sa salita o bagay na napapabilang sa pangbabae. Halimbawa ng bagay na napapabilang sa pangbabae, saburaton yung blackboard. Okay? Sapagkat nagtatapos siya sa taol, marbuta. Mayroon siyang palatandaan na pangbabae. Haqibaton, yung bag. Haqibaton. So, pang babae din siya. So, non-living thing siya, pero pasok siya sa mga salita na pang babae. Kalimah al-muannatha. Pasok siya sa pang babae. So, hadhihi ang sasabihin natin. Naam. Okay? Okay. So, alhamdulillah. So, dito ngayon, sabi ni Ammar, waman hadhihi, at sino naman yan or sino naman ito? Ang tinuturo po niya dito, ang kanya pong tinuturo nang nagtanong siya ng waman hadhihi ay ito po ang kanyang tinuturo. Naam. Okay? Yan po ang kanyang
tinuturo. Naam. Tinuturo po niya si Sa'idah. Naam. So ngayon, ano ang sabi ni Ali? Sabi ni Ali, sabi niya, hadhihi walidati. Naam. Kung ang walidun ay tatay, kaya ito po, babaguhin po natin ito. Naam, kung ang walidun ay tatay, maglagay lang po tayo ng ta'ut ta'anis al-marbuta sa dulo. Walidatun. Kapag walidatun ay nanay. At siya din po ay Kapag sasabihin natin walidatun or ummun, ay isa lang po ang kanilang kahulugan. Yung walidun at abun ay tatay, walidatun at ummun ay nanay. So kapag sasabihin natin na nanay ko, pwede tayo magsabi ng ummi, or yung ta'ul marbuta ay gawin nating maftuha. Naam. Yung ta'al marbuta, gawin nating maftuha. At dugtungan natin ng ya. Ya'ul mutakallim. Na tumuturo sa first person. At yung ya ay sukun, tapos yung before ng ya ay kasra. So, walidati. So, kapag sasabihin natin ummi or walidati, ibig sabihin yan ay nanay ko. Naam. Okay, wa alaikumussalam. Ahlan, Sister Fatima. Naam. So, walidati, nanay ko. So, nung sinabi po ni Ali, hadhihi, so hadhihi na po ang gamit niyan, hindi na po hada. Kanina, hada walidi, yan ay tatay ko. Dito, hadhihi walidati. Ito ay nanay ko. Na si Sa'idah. Si Sa'idah ang pangalan. Si Sa'idah. Naam. At Sa'id, ang kahulugan din ng Sa'id sa wikang Arabic ay, kapag sinabi natin Sa'id ay maligaya. Sa'id. Sa'idah, maligayang babae. Naam. Happy. Naam. Or fariha. Naam. Fariha or Sa'idah. Sabi niya, ito ang aking nanay na si Sa'idah, wahiya tabibatun, at siya ay doktora. Naam. So nagtanong na naman si Ammar. Sabi niya, waman hadha? Okay, at sino naman yan? Sino ang kanyang tinuturo dito? Okay, ang tinuturo niya dyan ay ito. Itong pangatlo. Naam. Sabi ni Ali, okay, sumagot si Ali. Sabi ni Ali, hadha akhi. Yung akh, ito po dito. Ibig sabihin ng akhun, kapatid na lalaki. So kung gusto nating sabihin na kapatid ko na lalaki, kagaya po ng ginawa natin kanina sa walidi or sa walidati. Sa dulo, lagyan po natin ng ya. Ang tawag po sa kanya is ya'ul mutakallim. Ya para sa first person. Lagyan natin ng ya na sukun sa dulo at before ng ya, always po siyang kasra. So sasabihin natin, hadha akhi, yan ay kapatid kong lalaki na si Isa. Wa huwa talibun, at siya ay estudyante. Naam. Siya ay estudyante or siya ay mag-aaral. Naam. Hadha akhi Isa wa huwa talibun. Yan ay kapatid kong lalaki na si Isa at siya ay estudyante. So nagtanong na naman si Ammar. Sabi niya, waman hadhihi? At sino naman ito? So ang tinanong dito ni Ammar is yung pinakaunang larawan. Naam. Ang tinanong ni Ammar ay itong nasa left side ni Ali. Naam. Ito po yung tinanong niya. Waman hadhihi? Naam. So sabi niya, waman hadhihi? At sino naman ito? So hadhihi, automatic kapag hadhihi ang ginamit natin ay babae ang tinutukoy sa loob ng pangungusap. So sabi ni Ali, sabi niya, hadhihi ukhti. So ang kapatid na lalaki ay akhun, kapatid na babae naman ay ukhtun. So kung gagawin natin kapatid kung babae, naam, kapatid kung babae, ang sa dulo lalagyan natin ng ya al-mutakallim. Naam, lagyan natin ng ya al-mutakallim. At before ng ya, yung ta, lagyan natin ng kasra. So magiging ukhti. Naam. Hadhihi ukhti, sabi ni Ali. Hadhihi ukhti. Ito ay kapatid kong babae.
na si Ablah. Si Ablah ang kanyang pangalan. Okay? Wahiya muallimatun. At siya ay guro. Siya ay teacher. Naam. At sa dulo na po niya nilagay dito ang wahada jaddi wahadihi jaddati. Hindi na po nagtanong si Ammar. Dito na po. Okay? So ulitin natin. Ang jaddun, meron po siyang, yun sa dal, meron po siyang tasdid. Jaddun ay grandfather, lolo. Jaddatun ay grandmother, lola. So kung sasabihin natin lola ko, lalagyan natin ng ya al-mutakallim sa dulo. At yung ta ay magiging ta'ul maftuha. Jaddati. Jaddun, jaddi. Naam. So sa dulo, sabi ni Ali, at ito ang kapatid kong babae na si Ablah at siya ay teacher. Wahada jaddi, wahadihi jaddati. At ito naman ang aking lolo at ito ang aking lola. So sabi ni Ammar, Masya Allah. So Masya Allah, sinasabi natin kapag tayo ay na-amaze, naam. Or namangha. So sabi niya, Masya Allah. Okay? So alhamdulillah, ay natapos po natin yung conversation dito sa 28.